nagningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Bitan! Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad Ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 Oras sa AM. alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Ay mga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Martes, Hunyo 10 tuig 2025. Sa ang inyo tagbalita, Janelle Baclay kay karon sa aton nga mga pangulong dinalan. Pila ka mga ginikanan learners kay mga manunudlo nagbuligay sa pagsugod sang Brigada Eskwela enrollment period nagsugod man. Gamit sang price guide sa pagpamakal sang school supplies kinainganyo sang DTI. Mayor Janet Reñas ginpanginbulahan ang tribo pagidait sa pagtiglawas sang syudad sa Philippine National Day Parade kag World Expo sa Pungso, Japan. Area
ang anamtangan sang Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Gindonar na sang syudad sa Pivao kasunod sang ginpirmahan nga deed of donation and acceptance. Jose ka fiberglass boat ginhatag sang BIFAR sa asosasyon sa mga ngisda sa Buruanga, Aklan. Mga gatos ka partner beneficiaries ang Project Lawa ag binhi sa Sebastian Tique nagbaton sang cash aid. Mga senior citizens o kung senior citizen center gintugyan sa Negros Occidental Provincial Government sa NCSC. Ang mga mangunguma kag mahingisda sarang makafile sa claims o kung aplikasyon sa PCIC inaagi sa mga Provincial Extension Office. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:05 sa aga kag karon. Sa detalye na sa aton nga mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang learners kag mga manunudlo nagbuligay sa pagpanglimpyo sa mga bulutuan sa pag-umpisa sang Brigada Eskwela enrollment period nagsugod man kahapon nga adlaw. Sa detalye sang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Buliligay ang mga manunudlo, ginikanan ang mga estudyante sa syudad sa Iloilo sa pag-umpisa sa Brigada Eskwela sa Lunes, Hunyo 9. Sa Rizal Elementary School, aga pa sa nag-umpisa na pagpangimpyo ang manunudlo nga si Don Celerian, advisor sa Grade 5 Apollo. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Celerian, panugyan sini sa mga ginikanan nga pwede makabulig sa pagpangimpyo sa eskwelahan agad manginhanda na ang bulituan sa pagbalik sa ilang kabataan sa Hunyo 16. And then sa brigada naman, they can donate, they can help us through pagpanimlo sa classroom, sa palibot sa eskwelahan para by next week, the opening of classes sa June 16, ready na ang atong eskwelahan sa pag-accept sa nila kabataan. Nabatian ang kabahay sa pangayag ni Celerian. Samtang isa naman sa mga ginikanan na nag-upod sa Brigada Eskwela, si Jocelyn Maprangala, na may duha ka kabataan na nag-eskwela sa Rizal Elementary School, kag duha man sa kaiping eskwelahan nga Andres Bonifacio Integrated School. Pangayag ni Maprangala nga luyag niya nga mas temprano pa nga makapanglimpyo sa bulungan sa iyang kabataan kag makapa-enroll. Kadungan sa Brigada Eskwela nag-umpisa man ang enrollment period sa mga pampubliko nga bulungan sa Hunyo 9 nga magalawig tubtob Hunyo 13. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Direkta sa Department of Trade and Industry Western Visayas, pagi kay Regional Director Rachel Nufable sa publiko ang gamiton ng 2025 gabay sa pamimili ng school supplies o school supplies price guide sa pagkumakal sa school items para sa pagbukas ng klase sa Lunes. Napahayag sa price guide ang presyo sa 195 ka stock keeping units na ginsumite sang siyam ka manufacturers o distributors kag retailer. Suno kay Nufable base sa price guide may 25 to 29% ang pagnubo sa pila ka brand sa notebook. 8 to 26% naman sa pila ka brand sang pad paper, 3 to 19% sa pila ka brand sang intermediate pad kag 25% sa pila ka brand sang lapis. May pagsaka man sa presyo sang pila ka brand sang notebook nga nagdangat sang 1 to 8 pesos, sa grade pad paper 8.50 pesos, sa intermediate may yara sing 20 pesos, sa lapis 1.50, sa crayons yara sa 1 peso and 25 centavos. Tubtob 2 pesos kag sa ruler 3 pesos. Panom doon Nufable sa publiko nga mangin mabinantayon nga bumalakal. Sa karon nagapabilin nga estable ang presyo kag bastante ang supply sang school items sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bulahan ang tribo paghidait sa pagtiglawas ang syudad sa Iloilo sa Philippine National Day Parade kag World Expo sa Pungsod, Japan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Pinpangin bulahan Iloilo City Mayor Jared Dueñas ang tribo pagkidait sa Lapas National High School o sa ilalim madinalagon ng pagtiglawas sa syudad sa Philippine National Day Parade and World Expo 2025 sa Osaka, Japan. Sa ilang performance nga ginpakita sa events ang Hunyo 7, suno kay Treñas nagpakilala ang tribo sa matahong kinaiya kag kulturang Ilonggo
Agi sa pagpasundayag sa Iloilo Dinagyang Festival sa international stage. Ang tribo pagkidait ang ginkilalang kampiyon sa Dinagyang Tribes Competition 2025 naglakip sa mga naimbitahan sa luwas ng pungsod bangod sa ilang matahong na performance. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Indunar sa Iloilo City Government ang 5,824 square meters nga duta sa Barangay Quintinsala sa harong namtangan sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Napirmahan na isang deed of donation and acceptance ang syudad nga gintiglawas ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas kag Under Secretary Rinaldo Mapago, Administrator sang Philippine Veterans Affairs Office sa Iloilo kahapon nga adlaw Hunyo 9. Ang deed of donation and acceptance para sa duta nga ginatindugan sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine, ang BMCBS, ang lugar sa diin ginlubong ang mga World War II veterans sa Panay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginkumpirma ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga ilan na nabaton ang ginpadala nga sulat ni Vice Mayor-elect Lavla Barronda nga nagahingyo sang paghugpong kag reconciliation sa administrasyon sa magapungko nga alkalde nga amo si Mayor-elect Raisa Treñas II. Suno kay Mayor Treñas nga mapadalaman sila sang balos nga sulat kag munuhon si Barronda nga wala pa naga-opisina si Treñas II sa City Hall kag yara pa sa out of town. Ginpasalig ni Treñas nga makalabot sa bata nga si ang sulat na ginpadala ni Barronda. Katuyuan sang o kung pambutyag pa ni Mayor Treñas nga iya na apresyar ang paghugpong nga ginapangabay sang piyak nga kampo nga nagatuyo nga mapasanyog pa ang serbisyo sang city government para sa mga Ilonggo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang pagpilyon sa pagsaulog sa naghilapit nga Philippine Independence Day sa Hunyo 12, nagbakal sang flag ang motorista nga si Joselito Clavicilia. Ago di butang sa iya motorsiklo. Para sa iya importante nga hitabo ang pagkahilway sang pungsod gikan sa sumalakop sa diin ginpakita sa mga Pilipino ang ila kaisog. Apang sa karon ginpahayag sini nga madamo na ang wala makahangop labi pa ang mga pamatanon. Para sa vendor naman nga si Maya, masulod na sa 15 anyos nga siya nagabaligya sang flaglets. Magluwas ngayon ang iya pangabuyan ginpabugal gid sini ang pagpalangga sa pungsod. Nasuno sa iya dapat itudlo sa bagong henerasyon. Nagabalor sang 75 tugtog 85 pesos ang kada flaglets nga ginabaligya sa mga motorista. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatong sa 12 unit sang 20-footer fiberglass reinforced plastic boots ang Tigom Fisher Folk Association sa Buruanga, Aklan. Ini sa idalom sa BFAR Special Area for Agricultural Development Program Phase 2 nga nagatuyo o mapasanyog ang palangabuyan sang mga mangingisda. Ang kada FPR boat may upod nga kompleto nga accessories kaangay sang marine engine, brass pipe, stainless shaft, propeller, kag cross-joined. Suno sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, 24 ka miyembro sa asosasyon ang magabenepisyo sa proyekto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duha ka dato sa isang project lawa kag binhi sa Sebaste Antique nagbaton sang cash aid. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ita ni Marian Grace at Nagbatol sa cash aid ang 200 ka partner beneficiaries ang Project Local Adaptation to Water Access o Konlawa kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest where the impoverished o kung binhi gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Kada benepisyaryo sa munisipalidad sang Sebaste Antique ang nagbatol sa tig 9,600 pesos ng kompensasyon pagkatapos makumpleto ang 20 dias na Cash for Work and Training o kung CFWT program. Gimpaydalon sa capacity building trainings, hands-on activities nga nakafocus sa disaster preparedness at sustainable management sa small farm reservoir nga makabulig sa pagsaba sa problema sa kakulang sa tubig ug pagkaon dala sa climate change. Samtang gimbisitahan man sa mga staff sa DSWD6 ug opisyales ang LGU ang community gardens kag small farm reservoir sa pila ka barangay sa Sebaste. Madumduman nga turnover sa tinilikdan nga bulan ang bago gintukod nga community sites sa pila ka barangay sa LGU Sebaste. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. sa Negros Occidental Provincial Government sa National Commission of Senior Citizens
ang Provincial Senior Citizen Center nga nahamtang sa Negros Occidental Cyber Center sa Bacolod City. Ang sentro magaserbing nga venue sa mga aktibidad, special programs ug pagtilipon sa mga senior citizen. Ang provincial government padayon nga mag-collaborate sa NCSC pinaagi sa Provincial Social Welfare Development Office kag Provincial General Services Office para sa operation kag maintenance ng building. Magabinuligay man ang provincial government kag NCSC sa pagpasanyog sang kabuhi sa mga senior citizen pinaagi sa skills training kag entrepreneurial opportunities. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pa balita, mga mangunguma kag mangingisda sarang makafile sang claims o kon aplikasyon sa PCIC pinaagi sa mga Provincial Extension Office. Radyo Pilipinas. Sa tinutuyo nga mas mapalapit pa ang mga serbisyo sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC 6, pwede nga makafile ang mga mangingisda o kon mangunguma sang ila aplikasyon o kon claims pinaagi sa Provincial Extension Offices sa kada probinsya sa Rinon sa East. Gimpahayag ni Sheila Aguhob, Insurance Processor 2 sa PCIC 6 sa usapang agrikultura sang Lunes, Hunyo 9, nga may ara sa mga extension offices ang korporasyon sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo kag Negros Occidental. Sa probinsya sang Guimaras naman, bago niya malapit ini sa Iloilo, sarang makafile sang claims o kon aplikasyon ng mga taga Guimaras pinaagi sa Iloilo office. Pakayag pa ni Aguhob na kung ano ang serbisyo nga makita sa regional office, pareho man ang serbisyo sa mga provincial extension office. Ang pagtukod sang extension offices ang isa lang sa mga tikang sang PCIC 6, agud mapadasig ang paghatag sang serbisyo sa mga kliyente. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Paripensahan sang Cry of Santa Barbara ang corona sa parada nga hiwaton sa Kalayaan Float Competition. Kasunod sang hiwaton nga Independence Day celebration sa Hunyo 12 sa Metro Manila. Ang Cry of Santa Barbara magapakita sang ilang performance sa amo nga event. Makasaysayan nga hitabo sa pusod ang pagwagayway sang hayahay sa luwas sang Luzon kang ini ang patigayon sa Santa Barbara. Sa piyak na bahin, magatiglawas man sa probinsya sang Iloilo ang Tultugan Festival sang Banwa sang Maasin sa pagahiwaton nga Festival Performance Competition. Igapasundayag sang tribo nagikan sa Banwa sang Maasin ang ilang matahong nga performance kag patigayon sa pagpatunog sa mga traditional bamboo instruments. Matandaan nga ginkilala nga kampiyon sa kasadyan sa kabanwahanan amo ang Tultugan Festival sang Banwa sang Maasin kag sila ang natalana ang mag-compete sa o kung mag-perform sa Carino Grandstand, Raha Sulaiman Park sa CCP Grounds. Radyo Pilipinas News. Tugyan na sang provincial government ang balor 5 milyon ka pesos nga kantidad para sa Lambunaw LGU agud ipatukod sang duha ka panalgan nga Family and Youth Development sa Banwa. Ang edipisyo kun mahuman ginalauman nga maging venue sang FYDC sa madamo nga mga proyekto sa Banwa sa pamilya kay mga pamatanon. Kaupod ang Provincial Population Office. Ginpasalamatan ni Mayor Reynor Gonzales ang nabaton nga kantidad nagikan kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Nangin makahulugan naman ang pagpatigayon sang turnover sang cheque nga ginuptan sang pila ka mga opisyal nagikan sa Kapitolyo sa pagpamuno ni PPO Head Attorney Bon Supir. Radyo Pilipinas News. Mga mangunguma kag mangingisda sarang makapa-insure sa PCIC sang ila kaugalingon nga Insurance Processor 2 sang PCIC. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Sarang man ang ipa-insure sa mga mangunguma kag mangingisda ang ila kaugalingon magluwas pa sa ila panangabuhian. Ini ang nangin pahayag ni Sheila Aguhob, Insurance Processor 2 sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC 6 sa usapang agrikultura sang Lunes, Hunyo 9. Pahayag ni Aguhob nga sa idalam sang Credit and Life Term Insurance o kung CTLI, pwede maka-apply ang mangunguma kag mangingisda sang insurance para sa ila kaugalingon. Dugang pa niya nga sarang man ipa-insure sa mga mangunguma kag mangingisda ang ilang miyembro sa pamilya nga kaupo nila sa pagpatigayon sang proyekto. Magluwas sa CTLI, nagatanyag man ang PCIC sa insurances sa rice, corn, livestock, lahit man sa high-value crop,
non-crop kag fisheries. Sa livestock insurance, pila sa kasapatan nga pwede ipa-insure amo ang karbaw, baka, kanding kag iban pa. Sa high-value crops, pwede ipa-insure ang abaka, kakao, coffee, marguso, kag utanon nga makita sa merkado. Dugang payagpan nga guhog nga sa non-crop naman, sarang mapa-insure ang agricultural assets kapero sa makinarya, equipment, fishing boots kag gears, samtang sa fisheries insurance naman, sarang mapa-insure ang mga bangos, tilapia, seaweeds, fish ponds, fish cages kag iban pa. Ulti mas balik ang aton na credit and life insurance. Kaya ang pagkakilala natin sa CCIC that we are fellow societies na talaga ang tinatinghalan sa ating mga mangununa, mga mangunusda, na lagi ko ihatag ang servisyo sa ating mga gobyerno. So, hindi lamang ang iba ng mga palakabagitan ang hinatulay sa insure sa CCIC, kundi mismo pati ang ilang kaugalian. Hindi lamang ang power, hindi lamang ang insurer, kundi pati naman din ang members ng iba na rinalay, nakaupod din ang kapagpaslayon sa ibang protection. Namatingan ng kabahay sa bahayan ni Aguho. Para sa Bagong Pilipinas, may Andresa Raniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Katong 29 anyos ka lalaki sa bypass operation nagipatigayon sa Purok 4 Pavia. Nadakpan ang subject na si alias Boy ginakabig, isa ka street level individual. Ginpahayag ni Police Major Jose Nimias Pamplona, hepe sa Pavia Municipal Police Station nga ininay kaduang ation nga gindakop si Boy. Nakuha sa suspect ang illegal nga droga nga ginabanta yara sa 2,000 ka pesos ang bili. 5 pagid ka sa shade sa suspected shabu nga may standard drug price na 27,000 pesos ang dugang nga nakuha sa suspect. Nagapangatubang sa paglapas sa Republic Act 9165 ang sospetsado nga priso na karon sa Pavia Police Station. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magasaulog ang banwa sa Malay Aklan sa ika-76 nga Malay Day. Pinagi sa paghiwat sa nagkalain-lain na aktibidad dalin Hunyo 7 tubtob Hunyo 15. Magahiwat sa underwater kag coastal cleanup ang LGU kaupo ng mga stakeholder sa Boracay Island. Nga pagasunda naman sa tree planting activity sa mainland Malay sa Independence Day kung sa Hunyo 12. Magapatigayon man ng peso sa job fair sa activity center sang Malay. Magluwas diri may iban pa nga mga aktibidad kaangay sang hiwaton nga volleyball tournament sa Malay Activity Center halin sa Hunyo 7 tubtob 11. Sa Hunyo 13 naman hiwaton ang Tinda Malaynon, Hampang Malaynon kag Talento Malaynon. Samtang sa Hunyo 14 naman ang Taxpayers Awards, Balay Food System Innovation Program, kag Tukar Malaynon Battle of the Band. Sa Hunyo 15 may High Mass, Civic Parade Commemorative Program para Regatta, Malaynon Youth Achievers Awarding, kag Sinaot Malaynon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sa Martes, June 10, 2025. Sa dugang pangabalita kang impormasyon, please follow, share, kag like aton nga Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning kay Sir Sherwin Marcuia kag kay Ma'am Rosie Ritaso si Kinya nga nagatanaw dira sa Banwa sang Lambunaw. Good morning sa inyo tanan-tanan. Ako naging lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga Junel Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At
at sa social media. Nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas.